si Nova. Jerome, dito sa ating podcast, binibigyan natin ng boses ang mga teknolohiyang bumabago sa negosyo at lipunan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang virtual reality or RV at kung paano ito binabago ng karanasan ng edukasyon, negosyo at teknolohiya. Kasama na rin dyan ang ethical challenges at ang papel ng mga entrepreneurs sa pag-navigate sa cyberspace. VR is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world. Sa salita, ito ay immersive na mundo na nagagawa gamit ang headset at motion sensor. Parang naroon ka talaga. Ayon kay Prof. Jeremy Valenson ng Stanford University, VR can revolutionize how we learn, train, and connect if used ethically and responsibly. Sabihin, hindi lang siya para sa entertainment, kundi para rin sa training, empathy, at productivity. Magandang halimbawa ay ang paggamit ng Walmart ng VR sa pag-train ng kanilang mga empleyado. Gamit ang VR, naihanda nila ang kanilang mga staff sa high-pressure situation, tulad ng Black Friday crowds, nang hindi nilagyan ng actual na panganib. Mas mabilis ang learning process at confident ang mga empleyado sa real-life scenario. Sa Pilipinas naman, may ibang mga university na gumagamit ng VR, medical training at gaya ng UA, RM at UP Manila. Ginagamit ito para mag-practice ng surgical procedures o pag-aaral ng anatomy ng walang actual na pasyente. Magandang tool ito lalo na kung limitado lang ang resources. Para sa mga negosyante, malagang malaman na ang VR ay powerful tool, pero may kaakibat din itong responsibility. Sa article ni Mandari at Lindsay Rain 2016, VR experience can lead to a physical and ethical risk if developers don't consider long-term effects on users. Ito ang ilang actionable tips para sa entrepreneurs sa paggamit ng VR ng responsible. First, design with empathy. Huwag lang gawin cool ang experience. Isipin kung paano ito makaapekto emotionally at physically sa mga users. Protect user data. VR devices collect sensitive data like movement patterns and even eye tracking. Make sure to secure and anonymize data. Third, offer exclusive experience. Iwasan mga content na exclusive sa isang grupo lang. Consider diversity and accessibility. Set clear boundaries. Make sure users know what's real and what's virtual, especially in apps involving children or mental health. Last one, educate your team. Train your developers and staff about ethical VR design. It's not about coding, it's about caring. Virtual reality is not just a trend, it's transformative technology. Pero gaya ng ibang tools, depende ito sa paggamit mo ito ay magiging pakipakinabang kung mapanganib. Ang entrepreneur, nasa sa iyo ang responsibilidad na paggamitin ang tech para maghatid ng impact, hindi lang income. Kaya sa dulo, ang tunay na innovasyon ay may kasamang integridad. Salamat sa pakikinig sa Future Forward. Ay follow kami para sa iba pang episodes tungkol sa tech at ethics. Next, gamitin natin ang teknolohiya hindi lang para sa pagunlad, kundi para rin sa kabutihan.